Morning mga idol, may home service pala tayo ngayon sa Greenland. Bali, 4 na aso. Ayun, pupuntahan natin. Ito nga pala yung service natin. Ayan, magmumotor lang tayo. Ayan. Kaya panginintay natin, let's go! At yun nga guys, nandito na tayo sa paggugupitan natin ng aso. Bali, sinet up ko na pala dyan yung mga table ko kasi wala yung may-ari. At saka yung mga gamit, sinet up ko na dyan. Tapos yung habang sineset up yung gamit, nandyan yung aso. Bali, binigay sa akin yung katulong. Kasi wala daw si sir, may pasok. At ayan nga po, pinas forward ko lang yung mga video dyan kasi nga medyo mahaba. Bali, ang gupit lang po niyan ay summer cut, tapos poodle pit, tapos kalbo yung mukha para malinis. At saka nainitan na daw yung aso kaya gusto nila manipis lang yung balahibo. At ayun nga, ayun nga, habang naggugupit ako, pumunta si ma'am para itanong sa akin kung alam ko na ba daw yung gupit ng mga aso nila. Bali, 4 na aso pala yung gugupitan natin, lahat summer cut, tapos poodle pit, tapos yung sa mukha kakalbuhin, tapos yung ulo bibilugin. Ayun, habang nagugupit ako, si ma'am naglilinis dyan sa mga gilid, yung mga balahibong lumilipad kasi nga malakas ang hangin dyan eh. At ayun nga po, bali ginawa ko na po dyan sa paa, kinalbo ko na para maging poodle pit. Kasi sabi ni sir, mas maganda daw, malinis daw yung paa para hindi nadudulas. Saka makita nila yung kuko para pag umahaba madaling putulan. At ayun nga si ma'am, na habang nagugupit ako, nanonood siya dun sa likod. Ayun nga guys, bali pinutulan ko na yan ng kuko para madali na mamaya, hindi na tayo pabalik-balik kasi mahaba na rin yung mga kuko niya eh. Ayun nga, hindi ko siya na videohan ng mas malapitan para mas maganda sana kung nakikita nyo. Kaso yung cellphone ko kasi malayo yung patungan, kaya medyo malayo talaga yung video, hindi natin makikita. Pero sa sunod na video, gagawa tayo ng video ng tutorial sa pagputol ng kuko. Bali, hintayin nyo lang, mag-upload ako dyan para yung mga may-ari ng aso na hindi marunong putol ng kuko may idea. At ayan na nga po, pinaliguan ko na siya kasi nga wala naman na halos balahibo. Bali, manipis na yan para mamaya i-blower ko na lang siya at madali nang i-finish. At tinanggalan ko na rin siya ng anal sac kasi yun yung pinakamabaho sa aso, sa may puwet. Bali, pinipisi lang pala yun para matanggal yung anal sac. May mga aso naman na ayaw magpatanggal yan kasi masakit. Pero yung kung sanay naman na yung aso, pwede tanggalan lang natin para mas mabango. At ayan na nga, sinampo ko na lahat ng balahibo niya para mabango pag binigay kay sir. Bali, ginawa ko niya, tututbrasan ko na po yan para yung ngipin niya malinis. Kahit hindi natin matanggal yung ibang tartar, at least natutbrasan natin para kahit pa paano mabango. Yan na nga po, binanlawan ko na para may blower na natin. Yung aking ginagamit nga pala pang tuyo ng balayo, bali chamois lang yan para madaling tanggal yung mga tubig sa balat, sa balahibo, at sinisip-sip ng chamois. Bali, pagkatapos lang yan ay blower naman natin yan para tuyong-tuyo talaga. At ayan na nga po, bali binlower ko na siya. Kaso nga lang po, masyadong malikot, tatakot sa blower. Pero kahit mahina naman po yung blower, ganun po talaga yung ibang aso, takot sa blower, lalo na pag nahanginan, takot na takot sila. Bali, ayun nga po, inikot ko na lang yung table kasi nahihirapan ako ng pesto. Saka yung aso mukhang tatalon pag dun sa kabila. Ayun nga, bali pinas forward ko na yung pag-blower para mabilis. Tapos naman yan,
lilinisan natin ang tenga yan para mas malinis at mabango yung loob ng tenga. At ayun nga guys, pagkatapos kong linisan ng tenga, bali binaras ko na lang yan para maganda yung balahibo sa loob, sa may ulo, at para madali siyang bilugin mamaya. At pagkatapos ng pagka-brush ko, bali inano ko na po siya, pininis ko na ulit para pantay-pantay na. Kasi may mga balahibo pa yan na tumitikwas, kaya niresor ko ulit para pantay na pantay talaga, para maganda. At yan nga sa punto na pinasword ko na kasi masyado mahaba po talaga yung video pag tinagalan natin ng ano. At ayun nga guys, bali pagkatapos nating erasure, tinirim ko na lang yung mga balahibo dyan sa paa niya kasi may mga mahaba pa para pantay-pantay na. Pagkatapos nun guys, nung tinirim ko na yung mga balahibo sa may paa, bali bundot naman yung titrim ko kasi para mamaya hindi na ako magpabalik-balik. Bali ginawan ko lang po yan ng ng design dyan sa may buntot. Tapos ang sunod natin yung sa ulo, bibilugin na natin yan. Bali pinas forward ko na lang po yan dyan kasi medyo matagal nga po pag nabibilog sa ulo, masyadong mahaba. Pasensya na po kasi masyadong malayo yung video natin. Sa sunod po gagandahan na po natin yung pagkuha ng mga video. Sa mga gusto mag-follow po sa akin, meron pa po akong Reels, TikTok at saka sa Facebook ko, pwede nyo po ako i-follow dyan. At pasalamat po sa mga solid supporter ko sa YouTube, lalo na po sa FB. Marami pong salamat. Sa mga gusto naman pong matuto magupit, message lang po kayo or mag-comment dito sa video para mabasa ko at gawan ko ng content. Baka sa mga video na papalabas ko may mga idea kayo kung paano. Lalo na yung mga may-ari ng aso na nahihirapan magupit or ayaw nalang ipag-groom sa pet shop, pwede po kayo mag-comment dito kung ano po yung dapat gawin para i-content po natin. At yan nga po sa point yan, bali binilog ko na po yung ulo niyan saka sa tainga. Saka yun na po, ito na po yung ginawa natin. Bali 4 po pala yun, hindi ko na binidyon kasi masyado mahaba at marami. Ayan na po siya. Ayun nga po, marami pong salamat. God bless.